Magandang araw mga lods. Ngayon ang ano naman natin yung ang titingnan naman natin ngayon na mutation mga lods. Yung clear wing. Ano ba yung mga itsura ng mga clear wing mga lods? Let it bang, bang. Magandang araw mga lods. Ngayon ang ating itatapik mga clear wing mutation mga lods. Pero bago yung lods muna. Inano ko tong ni Maclean Masibak. Yan. Sabi niya lods, sabi niya linyada ng ibon. Ayun, siguro ibigay po ito ni lods doon yung pinanggalingan, bloodline kumbaga, yung mga split gano'n, halimbawa split ino, split opa, yun. Di ba lods, tsaka na natin yan, at least nilista ko. Tapos si naman, si JR San Jose, yan, totally si lods to yung naging kaswapan ko ng ibon to. Sabi niya Crimino Red Eye, Decino Black Eye. Tama yan lods. Yung cleared eye ang tawag dyan, Decino. Kaya lang madalas gamitin yan sa mga mga albs. Kaya tayo sa parakeets lang, gaya na sabi ko, mga basic lang tayo. Ang ang punto ko, kaya ako ginagamit yung white bull, di ba? Yellow bull. Madaling tandaan, madaling ma-recall kasi Lutino, automatic alam ng tao pag Lutino, dilaw diba red eye. So pag dilaw, para madaling matandaan, white bull. Yan. Kasi Decino mag-research kayo sa mga mag-iibon. Napakabihira nga nilang gamitin yan Hindi sila gumagamit niya, kumbaga mga yung iba alam mo yung mga ibon na hindi naman lahat yung ayaw ihayag yung mga ibon para, although tama naman yon, lalo na pag breeder ka, yung mga sikreto tinatago mo yun talaga kasi sikreto nga, di ba? Kaya itatago mga presyuhan, mga dati nung hindi pa binablog yung mga ibon. Kaya nga yung iba may naringgan akong mag-iibon dati, sinisisi niya yung sinisisi niya yung mag-iibon, yung mga nagbablog. Hindi ko sinisisi sabi niya, pero sa totoo sinisisi niya. Kasi dahil sa mga nagbablog ng ibon, sa tingin niya bumaba yung presyo ng ibon. Di ba Tsaka isang sikreto ron, pag medyo may konting hindi mo na mataas yung presyo ng ibon kasi nakikita na ng mga bumibili kung anong presyuhan. Yan. Ang pagbablog kasi ng ibon, advantage at saka disadvantage. So kanino advantage yon? Sa mga bumibili. Malalaman mo yung ibon kung low mute ba, ano bang mutation yan, ano ba ang depekto ng ibon. Baka mamaya kala mo okay yung ibon, pala may sakit na, di ba So yun, mga advance yun sa bibili. Ayan, kagaya ko mga lods. Kasi si Commander, di ba, nagpabili ng ibon. Nung bago ako bumili, kasi nga may gusto siyang bilhin, sabi ko, wag. Kasi nga, alam ko talaga dati, mahal ang ibon kasi nung nasa Tagaytay ako, may project ako ron, may maraming doon maraming African lovebirds, tsaka parakeets Pero, alam ko yung presyo ang panon, meron pang 30,000 Yung mga low mute ngayon dati, ang mamahal niyan, 30,000. Tapos parakeet, nasa 10,000 nga yan Kung di ako nagkakamali, 10,000, 6,000. Hindi budget yun mga lods Parakeets lang. So ngayon, yung advance ngayon nasa namimili kasi o sa bumibili. Kasi ngayon, kakapanood mo, makikita mo yung mga unang-una, yung gusto mong ibon, magkakaroon ka ng ng pagpipilian kung ano ba yung mga type mong ibon. Tapos malalaman mo yung presyo. Yun ang advantage doon. Tapos alam mo rin ang labanan sa
pet market, sa mga pet shop, di ba, no? Kasi depende naman yan, Lods, eh. Kasi ako, alam ko, mababa dito. Nga lang, medyo bibiyahe ka. Pero sa pet shop, nasa 700, 800. Nung nagtitingin ako ng ibon, may 1,000 pa nga eh. Tapos hindi ko pa alam ang mutation, no, kung normal ba o ano. So siyempre ako, dahil gusto kong magkaibon, may nabili ako sa pet shop, may nabili ako sa Cartimar, may nabili ako sa mga pet market, sa mga malalayo, gaya ng Bulacan. So yung although ako, nag-decide naman ako na kahit alam mo kung mas mahal siya, gusto ko yung ibon, okay lang yun kasi naintindihan natin yun. Parte ng negosyo nila yun eh, natural. Eh sino ba naman magtitinda na inangkat mo yung ibon, eh ganun din ang presyo ng At tama rin yung katwiran ng pinapakain pa yan eh. Hindi naman agad mabebenta yan, pinapakain. Di ba? Kaya tama yun. Kaya sa mga bumibili, lalo na sa mga minsan huwag nating masyadong baratin kasi lalo na yung mga breeder. Pati na rin sa mga pet market kasi yan eh. Pinapakain yan mga lods. Kaya minsan yung taas baba. Minsan mataas, minsan mababa. Ngayon maganda yung presyuhan eh. So yun ang advantage ng yung gustong bumili ng ibon dahil sa vlog. So ano naman ang disadvantage? Ang disadvantage sa mga breeder at saka sa mga nagbebenta kasi dalawa yan eh. Isang nang aangkat lang, kumbaga porsyentuhan o namumuhunan lang, at saka yung talagang breeder. Di ba no? So yun ang disadvantage doon kasi di ba kagaya dati walang nagbablog ng ganyan. Eh pag yung ibon, pinresyon ka na 10,000, eh gusto mo yung ibon. Ito parang ako, pag nagustuhan ko kahit mahal yan, babayaran ko yan. Diba? Kasi wala kang idea. So yun yung naringgan ko dating nagbablog na hindi man niya sabihin na iinis siya. Kasi ang gastos daw niya nasa 10,000 buwan-buwan. Totoo yun mga lods. Lalo na yan, nakita ko yung ibon na niya, talagang magastos talaga yan, lalo na binabaytan niya yung ibon niya. Eh bumagsak ang presyo kasi nga dahil sa mga nagbablog. So ngayon ang disadvantage sa kanya, dati may mga kliyente siya o mga customer niyang bumibili sa kanya, ngayon nawala. Kasi siyempre marami nang nakikita mas mura dito, doon pupunta. Pero ganito yun mga lods. So huwag nating masyadong sisihin yung mga nagbablog ng ibon. O bagamat ako, iniiwasan ko yun mga lods kasi naintindihan ko yun eh. Kita niya wala akong nung sinasabing presyo. Pag nagtatanong kayo, pinapapunta ko kayo sa messenger, di ba? Kasi iniiwasan nating makasagasa mga lods. Pero ang totoong dahilan ng ng pagbagsak ng presyo ng ibon mula noong pandemic mga lods. Kasi noong pandemic, dahil nga na-press yung mga tao, sabihin, stag sa bahay, kung saan man sila inabot ng walang masyadong galaw, tapos nasa panahon ng yung mga tao, stress, di ba, no? Isa sa mga napagtuunan ng mga tao para makatakas sa stress, yung ibon. Ako nga, ibon tsaka halaman, mga lods eh, di ba, no? So yun, dun dumami yung mag-iibon, parang lumobo bigla. Dati nang marami yan pero hindi pa hayag, pero ngayon mas dumami. Hindi lang sa metro yan, sa buong yan, halos buong Pilipinas yan lods na lumobo yung mag-iibon. Kasi tingnan nyo yung lahat ng bumili ng ibon na yon, dahil naka-stag sa bahay, naging breeder lahat yun mga idol. Napakabihira yung ginawa lang pet. Meron nga sa akin may bumili, sabi niya gagawin lang niyang parang pang stress relief lang ba, pagod sa trabaho, maraming isipin, di ba no? Pag daw naharap sa ibon niya, tanggal lang niya, yung pagod, mga isipin, di ba no? Pero nag-itlogan yung ayun, naging breeder na rin siya mga lods. Nagtatanong na rin kung vitamins ng mga inakain, So yun mga idol. Hindi dahil sa mga nagbablog. Kung may partisipasyon man yung mga nagbablog, hindi naman yung hindi naman lahat doon mga idol. Diba no?
Kasi karamihan naman pag medyo mahal na yung ibon, PM na lang, gumaganon sila, di ba, no? Saka ko rin kasi kapwa natin mag-iibon yan, pero bagamat paminsan-minsan may tumitira sa atin, hindi ko lang pinapansin yun, normal lang naman yan di ba, no? Kasi ako, sa katotohanan, yung mga nagbablog na yan, pinapanood ko yan siyempre kasi kahit may ibon na ako, palibasa, mahilig tayo sa ibon, nalilibang pa rin tayo manood sa mga yan. Kaya yan ako, kung ako tatanungin mga lods, hindi ako maninisi ng ganun, kaya nga ako, narinig nyo ba yung patuka lang, di ba, no? Hindi ko siya ginawang hanap buhay, mga lods. Kasi pag ginawa mong hanap buhay yan, tapos dati kang sikat, dati kang malakas bumenta, biglang humina, tapos may sumikat ngayon, malakas bumenta, baka mamaya mainis ka doon. Lalo na kung benta niya mas mababa kumpara sa'yo, di ba, no? So yun na yung umpisa ng Kaya yun, yun, sa mga kalods, kung mag-iibon kayo, ngayon, swerte nyo, pag dumami ibon nyo, pag sa lugar nyo walang masyado, yun, swerte mo yun. Solo mo yung kumbaga, ikaw yung captured naging na-captured mo yung market dyan. Pero pag yung area mo, kagaya sa area ko, mga lods, maraming kakompetensya, minsan may pumapasok, inaalam lang ang presyo ko tapos wala na. Pero naintindihan ko yun kasi ganun naman talaga kaya mabentahan ako, kaya hindi yun, naglilibang lang tayo di ba, no? Ang target talaga natin balang araw si YT, di ba? Pero ito kung makabenta man tayo, lang yan mga lods, for patuka lang talaga yon. Minsan nga umamin lang yung mga mag-iibon, yung mga small breeder minsan nga talagang nahahatak pa yung kita mo di ba, no? Marami na makakausap na ganyan, umamin lang. Ngayon kung yun nga, ang swerte mo lang doon kung ang area mo solo mo. Halimbawa, nasa parteng Batangas ka, walang masyado mag-iibon doon, ngayon ikaw lang yung ron, yun ang swerte mo, di ba, no? Pero ang swerte na yun pagdating din ng araw, hihina din yan, di ba? Kasi parang ako dati, lods, pag nakabenta ako sa loob ng isang araw, minsan 3 deliver ako tapos kinabukasan meron na naman. Pero may time naman na binabagsak mo na yung preso, wala pa rin, di ba, no? So hindi naman ako na-stress doon kasi gaya ng sabi ko, pag sobrang dami, hindi ko problema yon, ipamimigay ko lang. At yan, yung salita ko na yon, mga lods, ginawa ko na, katatapos lang natin. Bagamat binigay lang sa atin yon, di ba, no? Binigay, tapos ako magbabawas din, yun. Total hanggang ngayon meron pang rito, hindi pa kinukuha yung Siyempre, karapatan ko naman yung gusto kong bigyan, di ba, no? Mga kilala ko, yun. Binibigyan ko. Hiniwalay ko na nga kasi nakahalo yung alps, kaya kailangan pag-iwa-iwalayin ko yun. So, ganun lang. Ibig sabihin, pag mabigat na sa bulsa yung patoka, bawasan mo, pamigay mo. Ganun lang yun. Di magaan sa loob ko yun kasi naglilibang nga lang ako, mga lods. Naglilibang na kahit pa paano, kumikita ng pasenti-senti mo sa YT, di ba, no? Pero hindi pa ako nakakuha, mga lods, pumapasok pa lang pero wala pang labas, hindi ko pa nailalabas. So ganun, so wala akong stress sa kumita at hindi, may bumilit wala akong problema doon kasi nga naglilibang nga lang pag sumobrang dahil pinamimigay ko, yan, kayo na yung naging saksi, di ba, no? Yung iba kaya parang nabubugnot kasi ginawa ng hanap buhay. Although hindi naman masamang gawing hanap buhay yan, kaya lang yung iba kasi hindi sila sumabay sa panahon. Maraming mga breeder sumabay sa panahon bumagsak ang presyo, di bagsak ka rin, ganun talaga so kapag patuloy sila yung ayaw sumabay, ayun, naiwan ka sa air kaya ang ending kumbaga out na siya, kumbaga surrender na, yun ang ending nun. Kaya ako hindi lods siguro pag uuwi nga akong Pampanga kung marami pa rin to, kung walang bibili na ibibigay ko kahit sa pet shop,
Kasi di mo na madala lahat to eh. Di pagdating doon uli, parami ka uli. Ganun lang mga idol. Iwan na natin yun kasi nalayo na tayo sa ano, sa ating ano. Totally yung topic natin mga lods, ano, maiksi lang. So ano nga ba yung clear wing mga lods? Yan. Yung clear wing mga idol, simple lang yan. Clear wings siya. Kahit anong mutation pa yan. Ano siya? Parang FPGA na full body gray wing. Parang ganun lang yun. FBG. Yan. Kasi na ano ko sa letra yan. Yung full body gray parang ganun. Kahit anong mutation niya, ang tawag full body gray wing. So ganun din yung ano, clear wing mutation mga lods. Kay Spangle yan, kay Lutino yan. Lutino pure yan yung ano. Kay Opaline yan, kay Dilute yan. Kaya kahit anong mutation yan, importante ron, clear wings siya mga lods. Kahit anong kulay pa yan. Ayan, kagaya ng nakikita nyo sa ano, sa monitor. Yan. Yan yung mga clear wings na sinasabi. Totally kulang pa nga yan mga lods. Marami pang ano eh. Ibig sabihin ng clear wing, simple lang, solid lang yung ano, puro yung ano niya. Minsan iba yung kulay ng katawan, yung ulo niya, yung batok niya iba, yung buntot iba, pero ang malinaw doon yung pakpak niya solid, walang bangas talaga na ano. Yan, kaya tinawag siyang clear wing mutation. So yan lang yan mga lods, yung clear wing mutation. Although ano yan mga lods, isa yan sa pinakamagandang mutation. Ako gusto ko rin yung mutation na yan eh. Laro na ano, Spangle siya, tapos ano, sabihin galing siya sa Spangle, tapos naging clear wing. Meron akong ganyan eh. Kaya lang hindi ko siya dinideklarang talagang clear wing kasi bata pa. Tinitingnan ko kung talaga magiging solid siya. Kasi pag hindi, ano pa rin yan, yung sa akin, tatawagin kong ano yun, ano siya, may pagka-dilute, may pagka-dominant, tapos spangle. Ayan. Spangle, dilute, dominant. Ayan. Ganun yung ano niya. Tapos clear wing. Hindi na malayang mangyari yan mga lods kasi dahil yung mga ibon ngayon, halo-halo na yung ano, linyada. Kaya nga yung binanggit ko kanina, yung nagre-request load, sabi niya sa linyada naman, nag-iisip tuloy ako ngayon kung paano gagawin kong paliwanag doon. Kasi sa ibon nandun na yung ano, galing na sa Opaline, galing na sa Dilute, nag-spangle na siya, nag-recessive pa, yung dominant recessive. Ibang ano kasi yun eh, pag recessive at saka dominant siya pero recessive pa rin, kahiwalay pa rin yan mga lot. Tapos pied pa, di ba? Dominant pied. Dominant kasi hindi pied. Halo-halo na. Paano natin i-ID yun, di ba? Parang ano na rin, parang Alps. Kaya may lumalabas na ibang ano eh, dominant ano, Spangle dominant, meron na mga lods. Ako meron ako dyan. Dahil sa kakaano, lalo na ako, nahilig kong mag-cross ng ano, breeding. Cross breeding yung, yan, may pinagparis na naman ako. Pag lumabas yun, another mutation na naman yun. Paano ko ipapaliwanag yung linyada, no, di ba, no? Although, ano naman yun, kaya naman natin ipaliwanag yun kasi galing sa atin yung ibon. Tayo mismo yung nag-breed nun. Ang mahirap lang naman tanungin dyan mga lods, yung mga nagbebenta lang na, yung inangkat. Kahit kilala mo siya, bumili ka tapos binalikan mo. Kuya, ano yung mutation na binili ko sa'yo? Anong linyada? Di niya alam sagutin yun. Siguro ano yan, gagawa na lang ng kwento yun. Masagot ka lang. Yun ang disadvantage ng nangaangkat naman. At saka talagang breeder na pinagkunan mo. Yan. Although hindi ko inaano yung mga nag-aangkat, nag-aanap buhay lang yan, hindi natin inaano yan. Ano lang, nasa inyo na kung saan kayo bibili. Kasi minsan karamihan talaga, sa totoo lang, mas mura silang magbenta. Ayan, mga nag-aangkat,
Pag nakita nilang lumabas na yung kita nila, yun, bagsak presyo na yun. Di kagaya ng breeder, pag sinabi yung 500, bumilit ka tindi, 500 yun, Lods. Ganun yun. Ngayon, kung marami bibili mo, tsaka ka lang yan pagbibigyan ng discount. O kaya dadagdagan ka ng ibon, kagaya ng ginagawa ko. Ganun lang yun mga idol. Kaya, sa pagdating sa pag-ibon, dapat walang anuhan. Dapat buhatan dyan, hindi siraan, di ba na? Kaya kung minsan, napagkakamalan nila ako, pero okay lang naman yan. Wala namang problema yan. So yun mga Lods, yung, yung kwentuhan natin na patungkol sa sa Clearwing, mas mahaba pa yung yung daldalwa niya kaysa yung talagang topic natin kasi maiksi lang naman talaga yun mga Lods. At least may natutunan kayo, di ba, yung lakaran sa ibunan mga idol. Ayun lang mga Lods, at muli lagi kong sasabihin, pasensya na sa mga kapwa ko mag-ibon, ang mga nag-aalaga. Kung medyo may nasabi akong sa tingin nyo parang mali, pasensya na kayo mga Lods. Minsan sa pagsasalita natin yan, kahit sino naman sigurong nagbablog minsan sa gusto mo merong matatamaan, minsan di mo naman sinasadya, natamaan lang, pagpatawad nyo na yan mga Lods. Okay mga Lods, siguro ganito mo lang at maraming salamat sa panonood. Bye bye.